bitches! So it's me again, Madeline Counselor, and welcome back to my YouTube channel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. At bago ang lahat, pakisubscribe and click the bell button para like kayong updated sa aking mga bagong videos. So for today's video guys, I'm 3 months pregnant guys. So nakaraan, hindi ako masyadong nakagawa ng vlog. So ang pinakalas ko yatang vlog is yung sa Legion, yung nung nakaraan kasi parang medyo tinamad na ako. Tapos sobrang talaga, iba talaga yung pakiramdam ko guys. Hilong-hilo ako. Siguro sa for first trimester ko kasi, siguro ganun talaga. Pero nakalimutan ko na rin kasi siguro, kasi ngayon, bali pangatlong baby ko na ngayon. So parang nanganganay ulit ako. Yun. Ayun, nangiinis sa labas. Ayun. So nanganganay ulit ako. Nahihirapan ako na parang magbuntis ngayon kasi sobra talaga yung pakiramdam ko na hindi ko maintindihan bakit ko nararamdaman yung ganito. Samantalang dati, hindi ko naman ito nagagawa. Yun, sobrang Pero sa ngayon, at least ngayon, medyo okay na ako. Syempre, papalapit na ako for my second trimester. Yung nakaraan, sinamahan ako na husband ko na magpa-ultrasound kasi nga, siguro nakapagpa-check up kasi ako, 2 months na ako nakapagpa-check up kasi parang talaga, sobrang tamad ko talagang bumangon, sobrang tamad ko sa lahat, promise, kahit na anong maligo, napakatamad ko, yun, kumbaga parang sa sa gabi, shower ako, papalit ako, pero yung sa umaga hindi na ako masyado nakakaligo kasi sobrang tamad ko nung nung mga araw na yun. Yung 1 to 3 months na yon. Tapos yun, nagpa-ultrasound ako kasi nga, ngayon sobrang higpit na nila. Gusto nila, kailangan nilang malaman agad na kung ilang ilang buwan na talaga yung dinadala ko, yung baby ko. So yun, ultrasound ako. So nakaraang pa to, nagpa-ultrasound ako. Siguro 9 weeks and 3 days pa lang to guys. Nung lang to, November, tama ba? Tama, November 11, 2020. Yan, yung nakaraan lang yan. So, mga pa lang ako nito, 2 months mahigit pa lang. Nagpa-ultrasound ako. Kasi kailangan daw talaga, sabi ni Doc, na mapa-ultrasound ako. So, ayun guys, ayan yung yung ultrasound ko. Ayan. Ayan, just, natutuwa nga ako kasi, tatlo yung baby ko. Pangatlo na itong dinadala ko. Tapos, sabi ni Doc, yung baby ko daw na dinadala ko ngayon is meron daw siyang supot. So sabi ni Doc na ingatan ko daw yung kung sakali na mga anak ako, pwede ko daw sabihin kay Doc sa magpapaanak sa akin na ipatabi daw yun kasi daw swerte nga daw yun. Syempre minsan tayo naman naniniwala rin tayo sa swerte, di ba? Pero sa totoo lang, marami na rin ako naririnig sa mga matatanda, sa mga friends ko dati na sabi nila swerte daw talaga kapag nanganak, tapos mayroong kasama na yung buo pa talaga yung plastic ng baby, yun. So yung iba kasi parang kasi paano bigyan naman tawag doon or hindi ko alam kung nakalimutan mo na. So, yun guys, okay naman pala yung baby ko. Pero, nung una talaga, mga first, parang hindi ko maramdaman na, meron akong, may laman na yung tiyan ko. Tapos, kasi ang liit pa ng tiyan ko talaga. Tapos, sabi ko nun, siguro talagang buntis talaga kasi, kasi sabi ko, grabe yung pagkahilo ko. Iba talaga, pag talagang nakahiga ako dito in the morning, talagang, sobrang antok ko, halos ayaw ko na gumising, ayaw ko na bumangon. Napakabigat talaga ng pakiramdam ko. Napakahirap talaga, kaya guys, sobra sa mga may asawa dyan. Grabe, baby niyo yung asawa ninyo kapag buntis kasi
grabe yung paghihirap nila. Siyempre, 9 months, nadali namin to. Tapos, bilang magloloko lang kayo. Ganyan. Sobrang ang hirap talaga na magdalang tao. Yun. Tapos, i-stressin nyo lang. Lalo na sa akin, grabe, pagka-stress ko, nowadays, sobrang, ang init ng ulo ko. Sobrang stress ako sa buhay ko. Kahit wala naman kahit wala naman ako dapat ika-stress sa sarili ko. Kung ano na lang iniisip ko, ganun, kahit wala. Minsan, parang meron akong gustong gawin na hindi ko na magawa. Na hindi ko magawa. Buisit na talaga ako. Yung hindi ka na buntis noon, tapos moody ka, lalo na ngayon nabuntis ka, moody ka lalo, syempre, 'di ba? Kaya sobrang So, pasensya na guys kung medyo na may naririnig kayo sa labas na mga may mga sasakyan, ganyan, kasi malapit ako dito ang bahay ko dito sa second floor, medyo, sa labas kasi, medyo highway na yan dyan. Oo, pero yan ang nakapagpagising sa akin sa umaga. Tsaka yung araw, gusto ko kasi, gusto ko talaga yung bahay kasi is naaarawan, ganun. So, yung guys, siya, 2.8 cm. Kaya guys, kaya hindi talaga ako nakapag-vlog itong mga nakaraang araw kasi sobrang tamad ko talaga. Wala akong ibang inisip, kundi kumain lang ng prutas, gano'n, kung ano lang yung mga gusto kong kainin na tas nasusuka ako pag ibang mga pagkain, medyo naamoy ko. Grabe pagkukasuka ko. Tapos, ito nga, syempre, papunta na ako ng second trimester ko. Kasi, 12 months na, 12 weeks na ako nitong, 12 weeks na ako nito, kahapon, 12 weeks na ako kahapon. So, salamat naman sa Diyos at hindi na ako masyadong, katulad nung nakaraan, nung 1 week, 2 weeks, 3 weeks ko na, sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon, okay na ako, hindi na ako masyadong nahihilo, hindi na ako, nakagawa na ako ng salamat sa Diyos, nakagawa na rin ako ng gawaing bahay. Nakaraan guys, promise, hindi ako makagawa ng gawaing bahay. Kasi, sobra talaga yung pakiramdam ko na hindi ko maramdam, parang akong may sakit na ewan. Tapos, pero ngayon, yun naman, salamat naman at nakakain na ako ng gusto kong kainin. Wala na akong pinipili. Ayan, kaya, pero sabi naman ni Doc na wag daw akong kumain masyado ng marami. Kasi nga baka mamaya, bumigat ako. Kasi, noong nakaraan kasi, nagpatimbang ako, nasa 59 ako noon. Tapos, ngayon, nung kababalik ko lang nitong, nakaraang linggo, umabot na ako ng 61. Umabot ako 61 agad, di ba? Ilan yung, nadagdag. Isa or dalawa yan. Basta mga ganun. Nadagdagan ako, kaya medyo bumigat ako ng onte. Siyempre, ngayon, medyo lumalaki rin. Tsaka guys, medyo malaki rin kasi ako magbuntis, guys. Kaya, yung unang baby ko is 10 pounds. Tapos, grabe ang laki 10 pounds. Tapos, sunod, yung yung baby ko ngayon na maliit, na babae, si Isabel, 9 pounds yun. Kaya, grabe talaga yung paghihirap ko pero lagi akong, normal ako lagi. Yun naman ang kinaganda. Laging normal ako pag nanganak. Talagang feel ko na talagang, niluwal ko talaga ng na maganda kasi normal, di ba? Talagang hindi siya talagang parang feeling ko napaka-bless ko na nakakayanan ko yung ganung scenario na pag nanganak ka, sobrang hirap talaga na manganak, di ba? Alam niyo yan guys, mga diyan, mga mother diyan. Tapos yun guys, meron akong mga libro like binabasa ko to. Ayan, ang daming dito nung mga bawal. Sa susunod, pag-aaralan natin yan, guys. I-review ko yan. Yung yung mga dapat hindi kainin, gano'n. Pero sa ngayon, bibigyan ko muna kayo ng mga tips yun. Kasi, kapag pala buntis ka, ngayon ko lang nalaman na, na wag kang magkakain ng, ng masyadong matubig, gano'n. Kunyari, parang, atang nito, talong na katulad niyan kasi matubig yun. Siyempre magmamanas ka niyan. Kapag umabot ka na ng mga third trimester mo. Magmamanas ka. Tapos pati yung isa pa,
yung mga beans, munggo, ganun, masama rin yun. Okay lang kung medyo nasa first trimester pa lang tayo. Pwede tayong kumain ng kung ano-ano, pero pag medyo malaki na si baby sa tiyan natin, hindi na, kailangan medyo safe na tayo sa mga kinakain natin. Tapos isa pa pala guys, yung mga pagkain na may aloe vera, wag yun. Kasi para kang, para kang nag-labor nun. Wag kumain ka nun, para kang umiirit. Nililabor mo, naninigas yung tiyan mo. Para ka talagang mag-labor, sumasasakit yung balakang mo, ganyan. Kaya nga minsan, ako naman, siguro mga first, second week ko nun. Lagi akong umiihi, grabe. Kulang na lang maglagay ako ng arenola sa tabi ng ng higaan ko. Kasi siguro mga sa isang araw, nakakaihi siguro mga 50 times na ganun. Grabe, ihi ako ng ihi. Tapos, minsan din na nga ako nagpapanty. Kasi nga sobrang sobrang syempre, laging nababasa. Ang ginagawa ko, pag nagpagkahugas ko ng alam niyo na, nag-ano na ako, pinupunas ako ng tissue. Kaya, ayun, kailangan lagi may tissue. O kaya, mga tela na hindi niya na ginagamit, gano'n. Basta malinis, yun yung ipupunas nyo sa maselang bagay na yun. Ayun, guys. So, ayun, guys, mag-third trimester na ako. So, sana, okay si baby. Tsaka, pakiramdam ko naman na okay yung tiyan ko. At saka, guys, ayan, tingnan nyo, guys, ayan, medyo malaki na siya. Ayan. Medyo malaki na siya. Diba? Ayan. Medyo malaki na siya, guys. So, ayun. Sakto itong habang nagbablog, habang buntis ako, nagbablog ako. So, masyadong ako nakaraan na ito, pati hindi lang ihi, mayat maya, so inaantok ako, pero hanggang ngayon naman, inaantok pa rin ako. Tapos guys, ako kasi, naniniwala talaga ako sa mga, mga aswang ganyan, kaya, sa mga aswang yan, kaya ang ginagawa ko, nalalagay ako ng sa mga bintana. Sa akin lang kasi yan ang based on my experience, parang naranasan ko na yun sa panganay ko. Siguro nandun ako nun saan ba yun? Sa ugong nun parang, iba talaga yung pakiramdam. Kasi pag buntis ka, iba yung pakiramdam. May malakas yung pakiramdam. Yung diba, yung parang bang, parang lahat naririnig mo. Parang, basta iba yung pakiramdam mo. Tapos, yung time na yun, parang may kumakaluskus na ewan. Nakakatakot talaga. Mas buti na lang, meron akong kasama. Ang nakakatawa lang, yung kasama kong maliit nun, siya, may hawak siya, meron siyang kutsilyo na ganda lang kaliit, nilalagay niya sa unan ko. Sabi niya, nakakatawa kasi batang-bata pa lang siya, alam niya na yung mga ganun, may aswang-aswang daw. Ayun, kaya ako ngayon, yung ano man tawag doon? Yung walis tingting, nilalagay ko doon, nakataob. Yung, kumbaga yung parang stick-stick niya, parang nakataas siya ng ganun. Ganun, dun sa may pintuan ko. Ayan. So, ayun guys, sa susunod ulit na pagkikita ulit natin, is, isa-isahin natin yung mga bawal, tsaka hindi. Ayan, na bawal tsaka hindi na gagawin ng isang buntis, yan ng preggy natin. So, ayun guys, sa mga hindi nakakaalam yun, preggy ako, at yung mga, kilala naman ako sa Facebook ko, tsaka, likes na rin, and follow ng aking page, Marilyn Counselor. So, lahat ng mapa FB page and YouTube channel ko is Marilyn Counselor. Yun, guys. So, thank you guys sa lahat ng nagsusubscribe sa akin. So, ngayon, umabot na siya ng 12,500. Thank you, promise. Minsan kahit nga, natutuwa nga ako, kahit hindi ako vlog, tumataas pati yung niya, yung dollar, tumataas. Kaya, nagte-thank you talaga ako sa mga viewers ko, yan, nanonood. So, hindi kasi ako masyadong tumututok sa page talagang dito ako tumututok kasi syempre, ang YouTube talaga, dyan talagang mas malakas ang kitaan dyan, di ba? Sa totoo lang, di ba? Kaya,
dito talaga ako tumututok. Pero at the same time, pwede ko naman, yung ginagawa kong videos ngayon is ilalagay ko naman sa page ko. Pero, siguro sa ngayon, tututok ako ngayon sa vlogs ko. So, yun guys, papasalamat ako. Sana lagi kayong like kayong manood sa akin. At sa mga bago pang manonood, mag-subscribe naman kayo, guys. Ayan. So, marami kayong mapapanood sa akin, iba-iba yan. Iba-ibang mga content, ganyan. Lalo na nung bago pa lang. Lalo na yung mga, minsan nga natutuwa nga ako kasi pinapanood ko yung mga past na na mga vlogs ko. Ayun. So, dumadami na rin yung mga nagagawa ko. So, ngayon, mag-enjoy ulit ako. Lagi ako ulit gagawa. Sana kayo din. Lagi lang kayo nandyan. Huwag kayo mag-unsubscribe, ha? Ayun, guys. Nagpapaalam na pala ako. At maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa akin. Kahit na baguhang vlogger lang ako. Sana nandyan lang kayo all the time. Anyway, kahit nasaan kayo dyan, kahit saan sulok kayo ng mundo dyan, please pa-subscribe kung sino man nakakilala sa akin at kung sino pang gustong makilala ako, guys. So, yun guys, keep watch. Don't forget to subscribe me and hit the bell button para like kayong updated sa aking mga bagong videos. So, see you guys again. Bye-bye! Bye-bye na pala.